Ikinagulat ng mundo ang biglaang deklarasyon ng emergency martial law ni South Korean President Yoon Suk-yeol Martes ng gabi. Pero agad naman itong pinawalang bisa ng mga mambabatas ngayong Miyerkules matapos ang malawakang protesta ng marami. Ang balitang A to Z Overseas ni Naomi Almojano. Yan ang eksena sa National Assembly ng South Korea. Protesta, sigawan at tensyon matapos ideklara ni President Yoon Suk-yeol ang emergency martial law Martes ng gabi. 40 taon na ang nakalipas mula nang huling sumailalim ang bansa sa martial law. Pero paliwanag ni Yoon sa isang televised briefing, paraan daw ito para sugpuin ang mga puwersang umano'y kontra gobyerno at protektahan ang South Korea laban sa umano'y banta ng communist forces mula sa North Korea. Pero marami ang natakot at hindi kumbinsido rito, kabilang na dyan ang estudyanteng si Gio. This feels like I'm in a fantasy novel, like the things I've heard in history books is like just happening in front of me. I think this is very undemocratic and I just want things to change. Most of me and my friends thinking the president isn't really doing his job well. Dagdag pa ni Gio, ginagamit lang niyo ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Most of us are planning to study abroad at the start of next year, so we're worried that we might not be able to leave the country or return back. We're kind of worried about this hectic thing repeating again. Kahit malamig ang panahon, nagtipon sa lansangan ng libo-libong mamamayan para kondinahin ang hakbang ni Yoon. Kung hindi kasi nangaharang ng daan, nagpupumalit naman ang mga militar na pasukin ng assembly para pigilan ang pagpapawalang bisa ng martial law. Pero bigo ang mga ito. Dahil sa botong 190-0, naharang ng mga mambabatas ang martial law declaration ni Yoon. Kaya umaga nitong Miyerkules, opisyal nang binawi ni Yoon ang anunsyo. Nagsampa na rin ang impeachment motion ng opposition parties para tanggalin at panagutin si Yoon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na kalmado at ligtas ang mga Pilipino sa South Korea. Hindi naman nagpanik mga Pilipino, lalo na nagtatrabaho doon. Alam nila yon, kaya hindi sila nabahala o masyado o nararamdaman na may panganib sa Korea. Kasi tuloy naman yung kanilang pamumuhay doon eh. Wala pa rin namang ipinatutupad na travel restrictions o alert level ang DFA para sa mga pupunta ng South Korea. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.